Ika-119 na kabanata. Napaseryoso si Beast nang maglaho at magpalipat-lipat ng pwesto ang demon. Kasunod noon ay ang pagbagsak ng mga puwersa ng kanyang suntok sa ibaba. Nang pagmasdan nga niya ang demon ay makikitang ang focus ng itim nitong aura ay nasa espada lamang nitong hawak at sigurado siyang ang bagay na iyon ay ang demon item na nakita nila sa islang ito na nakabaon sa isang maliit na lagayang gawa sa semento. Parang tinitimpi mo ang kapangyarihan mong demon ah. Iniisip mo bang madali akong matatalo ng ganyang atake mo? Wala akong ibang gagawin kundi ang ubusin ng oras at pagkatapos noon, masasaksihan mo ang pagkahulog ng mga kaibigan mo sa kumukulong tubig. Sabi nga ng demon na agad na napatingin sa binatang sumulpot bigla sa kanyang harapan. Masyado kang maingay, sabi nga ni Beast, at doon ay iniunday niya ang kanyang kanang kamao papunta sa demon. Kaso isang mabilis na sipa ang kanyang pinakawalan at dito na nga makikita ang pagkawala ng hangin sa kinatatayuan nila. Ang demon ay nakaiwas at tumalon ng mataas. Dumiin naman ang isang paa ni Beast at agad na tinalon ito at dito na nga nabalot ng silver aura ang kanyang kamao. Dito na rin nga siya sumipa pa sa hangin at doon ay makikita ngang ang kamao niya ay sumulpot na sa harapan ng maskara ng demon na kanyang kalaban. Kumawala ang malakas na hangin at doon na nga makikita ang pagbulusok pababa ng maskaradong demon. Ang isang kamay nito ay humawak sa maskara niyang muntikan ng matanggal. Lumapag siya ng maayos at doon nga makikita ang pagbaon ng kanyang mga paa sa nilapagan nito na marahang nagpagalaw sa malaking entabladong batong nakalutang sa gitna ng bunganga ng bulkan. Kumulo nga rin ang lava sa ibaba at sumingaw ito pataas na lumikha ng mainit na hamog sa kapaligiran. Agad na tumunghay ang maskaradong demon dahil sa pagkilos niyang iyon ay siya naman pagdating muli ng kamao ng binatang bisita niya. Doon na nga niya sinalag ang kamao nito gamit ang kanyang espadang hawak at sa tulong ng silver aura ni Beast ay hindi nito nadikitan ang kanyang balat. Pinrotektahan siya ng aura niya kaso kumawala ang itim na aura ng espadang hawak ng demon at doon na nga makikita ang paggalaw ng isang paa nito pauna. Iyon na nga ang isang paunang atake na pinakawalan ng maskaradong demon at si Beast ay agad na tumalon pataas kaso nakaramdam siya ng paglampas sa kanya ng isang matalas na hangin at doon na siya lalong napaseryoso nang makaramdam siya ng pagguhit ng kirot sa kanyang katawan. Bumulwak ang dugo at makikitang nagkaguhit siya ng sugat sa katawan na pumunit din sa kanyang kasuotan. Ilabas mo ang lakas mo bilang demon. Narinig iyon ni Beast at nang pagmasdan niya ang kalaban ay doon na nga makikita ang dulo ng talim ng espada na nakatutok na sa kanyang noo ng sandaling iyon. Nasa ere rin ang maskaradong demon at sa pagunday nito sa espadang hawak pauna ay doon na rin kumawala ang isang malakas na hangin. Nakaiwas si Beast at dito na nga rin makikita ang pagsuloy ng isang sungay nito at ang pagpula ng kaliwang mata nito. Doon na nga kumawala ang itim na aura nito at sa pagtingin dito ng maskaradong demon ay doon na rin dumating ang mabilis na kamao ni Beast. Bakit ba ako magtitimpi pa? Nasa panganib ang buhay ng mga kasamahan ko at wala akong ibang dapat gawin kundi ang pabagsakin ng isang ito. Hindi ito ang oras para sukatin ang kakayahan ko laban sa isang ito. Mauubos ang oras kung magpapatuloy ako sa ginagawa ko kanina, sabi nga ni Beast sa kanyang isip at nang tumama na ang kanyang kamao sa maskara ng demon na kanyang kalaban ay doon na nga muling kumawala ang malakas na hangin. Naglaho muli ang maskaradong demon at dito na nga makikita ang paglapag nito sa ibaba. Si Beast naman ay agad na lumapag at umabante papunta roon ng napakabilis.
Kasabay ng ginawang iyon ni Beast ay ang paggalaw naman ng maskaradong demon sa kanyang espadang hawak. Dito na nga kumawala ang solidong itim na aura na nababalot sa sandatang iyon. At sa pagsabay nito sa pagdating ng kalaban, ay dito na nga ginamit ng demon ang kakayahan ng demon item na kanyang gamit. Illusion Slash. Bulalas ng demon at makikita nga ang paglapag nito sa likuran ni Beast. Kalmadong lumakad ang demon at makikita nga rin ang pagbuntong hininga nito sa likuran ng kanyang maskara. Si Beast naman ay natigilan dahil ng oras na iyon ay makikita sa kanyang mga mata ang pagkahulog ng mga kasamahan niya sa kumukulong tubig na nasa dambuhalang palayok na nasa dulo. Ang 3 minutong oras ay natapos na at dahil sa pagkabigo niyang matalo ang demon ay dito na nga niya nakita ang pagbagsak ng mga kasamahan niya na biglang nagising mula sa kawalan ng malay. Narinig ni Beast ang sigaw ng mga kasamahan niya na unti-unting nawawala. Nang oras ngang iyon ay makikita nga rin ang paglingon ng maskaradong demon sa binatang si Beast na unti-unting pinapayanig ang paligid dahil ang itim na aura nito ay lumalabas na nang lumalabas. Nawawala ito sa kanyang sarili. Ilabas mo ang tunay mong katauhan bilang demon. Sigurado akong nagmula ka sa Troll Clan, ang taksil na lahi ng sinaunang panahon. Seryosong wika nga ng maskaradong demon. Ang lahi ni Magnus, ang Demon Lord. Bulalas pa nga nito at sa pagtingin niya sa kumakawalang itim na aura ng binatang kanyang nilalabanan ay dahan-dahan siyang napangiti. Hindi niya inaasahang muling babalik sa kanyang alaala ang panahon kung saan ang lahat ng 10 Demon Clan ay magkakasama pang nakatira sa labas ng mundong ito. Ito ay ang panahon kung saan ang kauna-unahang digmaan ng dalawang lahi ay naganap. Ang digmaan na ay nakala nilang uubos sa lahi ng mga naninirahan sa itaas ng ulap. Kung hindi lang nagtaksilang Troll Clan, baka hindi nabuo ang Dark Triangle, ang kulungang ginawa ng lahing iyon para sa mga demons. Sabi pa nga ng maskaradong demon sa kanyang sarili. Kasabay noon ay ang pagtibok ng espadang kanyang hawak. Ang demon item ng Grey Road Clan, ang espada ng Nisimono. Pero tapos na ang panahong iyon at wala na rin naman akong magagawa dahil hindi na ako kabilang sa kasalukuyang panahong ito. Isa na lamang akong sandata na naghihintay na magamit muli ng sino man para sa gaganaping huling digmaang nakasulat sa huling pahina ng propesiya. Sa oras na mapatay si Magnus, ang huling digmaan ay magaganap na at dito na makikita kung ang lahi naming mga demon ay maglalaho na ng tuluyan. Sa oras na kami ay matalo. Naglakad ang maskaradong demon at pinagmasdan ang dulong bahagi ng entabladong ito. Ang lahat ng nakikita ng demon na si Beast ay ilusyon lang na gawa niya at may isa pa siyang iniisip sa mga oras na ito. Bigla na lang siyang napaisip na parang may mali sa nangyayari dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng isang demon na kasama ng mga ito. Ang isa pang demon na nagmula rin sa Troll Clan. Iniba niya ang nakikita ng naunang demon na iyon at alam niyang mas malakas ang huling dumating. Kung kaya ito ang kanyang nilabanan, kaso hindi niya makita kung ano ang nangyari rito matapos ang ilusyong ginawa niya na kung saan ay nahulog bigla ang tinuntungang bato noon sa kumukulong lava. Wala akong intensyong patayin ang mga dayong ito. Ang gusto ko lang ay maglaro dahil wala akong magawa sa lugar na ito. Lumipas ang napakaraming mga taon pero wala nang muling gumamit sa akin bilang sandata. Patuloy ang pagsasalita sa isip ng maskaradong demon hanggang sa bigla siyang napalingon sa kanyang likuran dahil biglang may gumuhit na presensya sa kanyang pakiramdam ng sandaling iyon. Gusto kong mabahiran muli ng dugo. Gusto ko muling makarinig ng malalakas na sigaw mula sa biktima ng gagamit sa akin, kaso
Bilang isang demon item, wala akong kakayahang gawin ito maliban sa gagamit sa akin. Sabi pa nga nito sa kanyang sarili at muli niyang pinagmasdan ang binatang naglalabas ng itim na aura sa hindi kalayuan. Walang nagbago roon. Parang pinipilit pa rin noon na panoorin sa dalawang mata nito ang masaklap na sinapit ng mga kasamahan nito. Kaso, ang mga kasamahan ng demon na iyon ay nasa loob lang ng maliit niyang bahay sa dulo. Walang mga malay pero ligtas at wala siyang ginawang kahit ano sa mga ito. Kung iisipin nga raw ay mas mapanganib pa nga raw sa kagubatang pumapalibot sa bulkang ito kung ikukumpara sa itaas nito. Siya rin ang sinasabing halimaw ng bulkan kaso dahil sa paniniwalang iyon ay walang mga demons ang naglakas ng loob na magpunta rito para makita siya at subukang labanan. Ang bagong henerasyon na iniwanan ni Magnus dito sa loob ng Dark Triangle ay mga mahihina, mga walang kwentang demon. Sabi pa nga nito at muli siyang nakaramdam ng presensya na muli na namang nawala. Sa muli niyang paglingon sa binatang kanyang kinalaban ay doon na siya napaseryoso dahil nawala ito. Saan napunta iyon? Tanungan ng demon na agad na humawak sa kanyang espada dahil parang may kung anong kaganapan dito ang sumisira sa kanyang ilusyon. Sa paggalaw ng isang paa ng maskaradong demon ay nakaramdam na lang siya ng hangin na dumaan sa kanyang tapat. Lumampas iyon at sa paglingon niya ay doon na nga niya nakita ang paglapag ng dalawang nilalang.